Good morning everyone! Welcome to my channel. So, kumusta na po kayo mga ka-issue? Saan ka man naroon at ano man ang iyong ginagawa? Tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue na dapat alam mo. Okay, so pag-uusapan po natin ngayon ang mainit din na issue na offer na reconciliation ni PBBM sa lahat, no? Okay. So, matapos ang halalan, ay nag-offer nga siya ng pakikipagkasundo. So, sabi niya ay tigil na tayo sa politika at di pagkakasundo at tayo magtrabaho na muli para sa bansa. At sabi niya, ayaw na niya ng mga kaaway, no? Marami na raw siyang kaaway. So, parang gusto niya ngayon ay mga kaibigan naman. Yan. Matapos ang mga maaksyong pangyayari bago magkaroon ng halalan at sa mismong panahon ng halalan. Okay, so ayaw na niya na maraming kaaway. In fact, pati nga kasi yung kanyang kapatid, no, na Senator Amy Marcos ay parang tinuturing na kaaway na or kalaban ni PBBM. Okay, so agree ba kayo dito mga ka-issue? Komentuhan po natin. Gusto niyo ba magkaroon na ng pagkakasundo, tigil na lahat ng alitan at pamumulitika matapos ang eleksyon? Okay, lalo na ang pagkakasundo sa pagitan ng Duterte at Marcos. Ano po ang masasabi natin mga ka-issue? Ayan, please comment down. Bigay lang po ang ating saloobin at hayag. Okay, so marami po ang nagulat, no? Marami din ang nagduda sa ano ba ang motibo ng Pangulo sa pakikipagkasundong ito. At ang ilan ay nakuna natin na ilang mga pahayag. So marami ang nag-react. Ano kaya ang mga reaksyon ng ating mga pinunong bayan, political analysts at ng mga simpleng mamamayan kaugnay nito. Okay, so unahin natin ang naging reaksyon ni Attorney Harry Roque. So habang siya ay nasa The Hague, Netherlands, no? Sabi niya, dito lang ako, no? Pwede niyo akong damputin dito anytime. Okay, tama naghihintay ng kanyang aplikasyon ng asylum. Ayan. So sabi niya, kaugnay ng pakipag-ayos sa mga Duterte ng Pangulong PBBM, ang sagot niya ay neck mo. Ayan, neck mo daw. So, ano ba ibig sabihin ng neck mo? Mga ka-issue, ano ba ang kahulugan nito na kanyang tugon, no? Kaugnay ng reconciliation na ito. So, parang neck mo, parang sinabing kwento mo sa pagong, no? Ganun ba? Tama ba mga ka-issue? Parang medyo may konting pambubuli ang sagot na to. Tanong mo sa pagong, ayan, o kaya naman ay ikwento mo sa pagong or lokohin mo ang lolo mo, no? Parang ganon. So, sabi pa niya ay magiging lame duck president na ito si PBBM na wala nang maniniwala sa iyo at wala nang magtitiwala sa iyo. So, yung offer parang para sa kanya, ito ay hindi dapat seryosohin at di ka panipaniwala, no? So, sabi niya, siguro para ibalik ang simpatya ng mga Pilipino, ay kailangan ibalik mo muna si former President Duterte. Okay. So, ang tanong, bakit nga ba biglang pagbabago ng desisyon ng ating Pangulo? No? Ang tanong din na iba ay, palubog na nga ba ang barko? Okay. Batay sa ilang political analysts, delikado na nga ba ang lagay? Kung bababasahin po natin yung kanyang kinakampanyang 12-0 ay hindi nag-epektibo, no? So, walang 12-0 na naganap sa resulta ng halalan 2025. So, doon naman sa kanyang alyansa ay 5 ang nanalo at sa panahon ng victory party ay kagulat-gulat, no? Nag-viral na isa lang ang umaten doon sa 5. At ito ay si Lito Lapid lang, action star. So, ibig sabihin is, sana lang ba ang kanyang kakampi or kapanalig dito sa 5 nanalong to? Ayan, so
Komento po natin ano ang ating hula o ano ang ating pakiramdam, ano ang sagot natin tungkol diyan. Okay, tanong uli, bumibitaw na nga ba ang kanyang mga kaalyansa? Komentuhan po natin, bumibitaw na ba sa kanya ang kanyang mga kaalyado? Okay, so yan po ang tugon ni Attorney Harry Roque. Alamin naman natin ang naging tugon ni Attorney Sam Panelo. Okay. So, para sa kanya, yes, posible. Posible. Okay. Posible naman na magkaroon ng reconciliation, pero may mga kondisyones ayon sa kanya. Okay, so sabi niya, dapat gumawa siya ng paraan para maibalik ang CPRRD sa Pilipinas. Alam naman natin na ito ang himutok ng mamamayang Pilipino, no? Nakita natin sa milyong-milyong sumusuporta kay Pangulong Duterte na ito ang kanilang saloobin na talagang naghinagpis, nalungkot, nasaktan ang mga Pilipino, maging nandito sa bansa at lalo na mga OFWs, diba? Talagang effort sila sa pagpapakita ng saloobin na gusto nilang maibalik ang Pangulo sa kanyang sariling bansa at mabigyan ng katarungan. Okay, so sabi ni Attorney Sam Panelo, kung gugustuhin ay pwede. So pwede namang ayon sa kanya palabasin na siya ay nagkamali. Nagkamali lang siya ng instructions sa kanyang mga tauhan. At maaari niya itong gawa ng paraan, magkaroon siya ng coordination, communication sa ICC at i-request niya na ibalik ang Pangulo, no, sa ating bansa. Okay, pero kung hanggang salita lang at wala namang effort, sabi niya ay walang mangyayari. So, hindi pwedeng puro salita. Kailangan meron ding gawa. Okay, so mula naman kay Bongo, ito ang kanyang pahayag kaugnay ng reconciliation na ito. So sabi niya, importante dito ang sinseridad, no, ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Ayan. Ayon sa kanya, unang hakbang ay sa reconciliation ay pabalikin at kausapin ang mga Duterte. At sabi niya, dapat kausapin ay mismo si Tatay Digong kasi siya ang elder sa Duterte team. Okay, sabi pa niya kung nagawa niyang kidnapin at dalhin sa The Hague, Netherlands sa loob ng wala pang 14 na oras, ang dating Pangulong Duterte ay magagawa niya rin ito. Pabalikin sa ganitong kaikling panahon din, no? Naibalik sa Pilipinas. Okay, but then, sa kabila ng pag-o-offer ng reconciliation na ito, ay nagkakaroon pa rin ng pagpupulong ang House Prosecution Panel ni Pangulong Marcos. Okay, ayon naman kay Auntie Claire, ayan, ano kaya ang kanyang sagot? Sabi niya, mas maganda kung magkakasundo na, no, ang Pangulo at ang lahat ng tao. Okay, pero sinabi rin niya, tininaw niya na ang Pangulo, PBBM, ay hindi gagawa ng labag sa batas para lang sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Okay. So, next naman natin ay kay Chis Escudero. Ayan, ang Senate President. So, sabi niya, tama ang Pangulo sa kanyang desisyon na ito. At sinabi rin niya na tama na, tigil na ang pamumulitika. Ito naman ang pahayag ni Senate President Chis Escudero. At mula kay Senator Ping Lacson, sabi niya, para sa remaining 3 years nga ng Pangulo ay kung kinakitaan siya ng sobrang kabaitan, pagiging weakling or weak leader, ay kailangan niya na isang bastolero, no? Isang matapang na alalay. So, ito ang magpupuno sa kanyang kakulangan. Kung sabi niya, hindi niya kaya maging matapang or masama. So, hindi naman siguro kailangan maging masama, no? Kailangan nasa tama pa rin, pero siguro merong kahigpitan. So, ayon kay Ping Lacson, kailangan yung may fear factor, may konting takot sa yung mga
instruction or mga ipatutupad, no? May konting fear factor. Matakot ng konti itong yung mga constituents sa iyong mga patakaran at sundin ka. Okay, so dun nga sa interview kay Katunyi, sinabing isa sa factor ay pagiging mabait at sinabi niya anong gagawin ko ay mabait ako, so kailangan ko ba maging masama? Okay, ayaw raw niya ng away, no? Okay, neto lang matapos ang eleksyon, ang resulta ng eleksyon. Kaya nga medyo contradicting, no? Ayon sa ilang political analyst, contradicting ang naging action niya before and after the midterm election 2025. Okay, so ayan, so kailangan, sabi niya, itong Bastolero ay gagawa ng mga hakbang ng pagdisiplina, no? At magpapakita ng katatagan sa ano na para sa Pangulo. So, kung ito ang kakulangan ay dapat matugunan ng Bastolerong ito, isang matapang na alalay. Okay, so ito po ang ating tinalakay sa kasalukuyan at abangan natin ang mga susunod pang pangyayari. So, patuloy po nating itaguyod at subaybayan ang Madam Issue. Okay, so bye for now po and thank you so much.